Tumaas ang presyo ng isda sa ilang pamilihan matapos ang magkakasunod na pananalasa ng bagyong Juan at Tino. At sa harap niyan, may itinaas na red tide alert ang BFAR. Ang mga yan sa sentro ng balita ni Vel Custodio. Nagbabala ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa publiko na positibo pa rin sa paralytic shellfish poison o toxic red tide ang mga shellfish na nagmula sa Dumanquillas Bay sa Zamboanga del Sur, Tantanang Bay sa Zamboanga, Sibugay Province, coastal waters sa Zumaraga Island sa Samar, Matarinaw Bay sa Eastern Samar at Lianga Bay sa Surigao del Sur. Ayon sa BFAR, hindi pa ligtas kainin ang mga shellfish at alamang na nanggagaling sa mga nasabing lugar. Ligtas namang kainin ang isda, squid, shrimp at alimango basta siguraduhin na ito'y sariwa, hinugasang maigi at tanggalin ang labang loob bago lutuin. Sa Metro Manila naman, ayon sa retailers, walang lamang dagat na nanggaling pa sa mga naturang katubigan kaya ligtas kainin ang mga shellfish dito. Kagaya sa Marikina Public Market na sa Bicol at Bulacan inaangkat ang ilang shellfish. Para malaman na sariwa yung binibili niyong shellfish, kailangan nakatiklop pa yung shell niya. Kagaya nitong tahong at halaan na hawak ko. Kung makikita niyo, nakakover pa yung mga shells, kaya ibig sabihin sariwa pa siya. Kapag binili nyo, kailangan lutuin na agad kasi ang shellfish ay nagtatagal lang ng 1 to 2 days. Nagsisimula na ring dumating ngayong araw ang mga deliveries ng shellfish kasunod ang pansamantalang paghinto ng pagdating ng mga pagkaing dagat dahil sa nagdaang bagyong Tino at Juan. Kaya nagsisimula ng tumaas ang supply nito. Pero nananatili pa ring mababa ang supply ng mga isda, kaya ramdam pa rin ng mga mamimili ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ramdam ang hirap talaga sa panahon ngayon, lalo sa tulad ko, ako lang nagtatrabaho sa pamilya namin, wala nang trabaho yung husband ko. Talagang sinisikap ko makapamili ng mas mura dito. Tumaas eh. Tumaas yung presyo ng lahat ng bilihin. Nahirapan din mag-budget. Mataas po ang hangungan namin ngayon. Kasi walang isda kaya tumaas. Kaya diskarte ng mamimili si Charmaine ang tumawad sa palengke. Inaasahan namin lagi na makakatawad pa rin at sapat sa aming pangangailangan sa aming pamilya. Mahirap pero kailangan din konting tipid. Budgetin lang yung 1,000, one half na lang ang bibilihin para magkasya yun. Para sa presyo ng isda, mabibili ang tilapia ng 160 pesos kada kilo. Ang bangus ay 200 pesos ang kilo. Ang galunggong ay 400 pesos. Ang tulingan ay 180 pesos. Ang pusit ay 300 pesos ang kilo. Ang alimango ay 800 hanggang 850 pesos kada kilo. Ang halaan ay 180 hanggang 200 pesos. At alumahan ay 450 pesos. Nananatili pa ding mataas ang presyo ng gulay, lalo na yung mga nanggagaling sa Bulacan at Cordillera, partikular ang mga dahong gulay. Inaasahan namang babalik din sa dating mababang presyo ang mga gulay sa susunod na linggo. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.